Hello everyone. Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Pag-aaralan po natin ay ang mga utos ni Kristo na kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa Mateo chapter 28 verse 20a, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang matuto at may sagawa ng bawat isa ang mga utos ni Jesus. Upang sa gayon, tayo'y maging tunay na alagad niya. Kaya pag-aaralan po natin ang patungkol sa kaharian ng Diyos. Basahin po natin ang Mateo chapter 3 verse 2. Sabi po doon, magsisi na nga kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. At ang sabi rin po sa Mateo chapter 4 verse 17, mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi nga kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Humigit kumulang 400 taon ang pagitan ng luma at bagong tipan. Sa panahong iyon ay walang naitarang pangungusap ang Diyos sa tao. Nang dumating na ang panahon upang tuparin ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas, ang mga naunang naging mensahero ay sina John the Baptist at ang Panginoong Jesus. Pareho ang kanilang naging mensahe, ang kaharian ng Diyos. Isipin na ang tagapakinig nila ay ang mga Hudyo, mga taong pinili ng Diyos at aktibo sa kanilang relihiyon. Mga taong nagsasabi, mahal namin ang Diyos. Ang Diyos ang aming Ama. At ang Diyos ang aming tagapagligtas. Ngunit isang bagay ang kulang na kinakailangan nilang gawin para makapasok sa kaharian ng Diyos. May tanong po dito. Ano ang naisip mo kapag narinig mo ang kaharian ng Diyos? Kaya may tatlong bagay po dito na tinutukoy ang Biblia. Ano ang kaharian ng Diyos? Number 1, ang langit. Ang sabi po sa awit 103 verse 19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay maghahari walang hanggan. At pangalawa, ang pangako ng Diyos na bagong kaharian. Buksan po natin sa Pahayag chapter 21 verse 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at siya'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. 4. At papahirin niya ang mga bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng pagdalamhati o ng pananambitan man o kahirapan man. Ang mga bagay ng una ay naparam. 5. At sinasabi niya sa akin, 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang salitang ito ay tapat at tunay. Makikita po natin dito na si Yahweh, na ang ating Panginoong Hesus, ay magkakaroon ng panibagong langit at lupa, na kung saan ay wala na pong kahirapan, wala nang pagdurusa, sakit, at kamatayan. At yung po sinasabi dito na ang tahanang iyon ay para sa mga iniligtas na makakasama ng Diyos. At ang sabi din po doon sa mga verse natin binasa ay makikita nila ng mukhaan ng Diyos. Kaya makikita po natin dito na
totoo at magaganap. Dahil ang sabi nga po dito, ang pangatlo din, ang paghahari ng Diyos ngayon dito sa lupa. Ang sabi po dito sa Lucas chapter 17 verse 20 to 21, minsan si Jesus ay itinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Ang paghahari ng Diyos ay dumating na at ito ay nasa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. Yun po yung sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo na ang paghahari ng Diyos ngayon dito sa lupa. Ibig sabihin, kahit habang andito pa tayo sa lupa, ay pwede tayong pagharian ng Diyos. At ang paghaharian niya lamang ay yung mga nananampalataya at nananalig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga kalooban. Kaya, paano ba mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos? Number 1, kailangan po nating magsisi. Amen? Yun po ang sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 17. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Na ang totoong pagsisisi ay hindi lang pagtalikod, pagtigil o pagkamuhi sa kasalanan. Ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang pagsasaayos ng nasirang relasyon sa Diyos at ang desisyong talikuran ang sariling mga kagustuhan at sumunod sa Kanya. Ibig sabihin po, pag tayo po ay nagsisi, hindi lang sapat yung tatalikod tayo sa ating mga kasalanan at yung pagkamuhi natin sa ating kasalanan. Dahil ang pinakamahalaga po ay ang pagsasaayos ng ating relasyon sa harap ng Diyos. Na involved siya sa ating pagsisisi, hindi yung sa iginusto lang natin. Kaya ang sabi po dito na kailangan ay desisyong talikuran ang sariling mga kagustuhan at sumunod sa Kanya. Ibig sabihin, simula nang tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, ay hinahayaan na natin siya. Na siya na ang magmay-ari ng ating buhay. Na hindi na ang kalooban natin ang nasusunod, kundi ang kalooban na ng Diyos ang dapat masunod sa ating mga buhay. Dahil yun po ang totoong pagsisisi. Hindi lang pagtalikod at pag-iwas, kundi involve ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At pangatlo, ang sabi po dito, ay kailangan nating ipanganak na muli. Sabi po dito sa John 3:3, at lalaktaw po tayo sa 5. Sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. At sa 5, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya yun po ang sinasabi dito, na ang kapanganakang muli ay ang pagsampalataya at pagtanggap kay Jesus, na siya ang anak ng Diyos. Ito ay kagustuhan at kagagawa ng Diyos. Amen? Dahil ang sabi po dito si John 1:12, at lalakdawtin po tayo ng 13. Ang sabi po dito, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsipagtanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ay mga nagsisipalataya sa kanyang pangalan. At ang sabi rin po dito sa 13, na ang mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa
Kaya yung po yun, na yung sinasabi po dun sa John 3:3 na kailangan nating maipanganak na muli sa tubig at sa espiritu, na pag tinanggap natin ng Panginoong Hesus ay ang tubig na bautismo ay isa sa way ng paglilinis. Amen? Kailangan po yun. Kaya yun po ang sabi doon, na ang kapanganakan muli ay ang pagsampalataya at pagtanggap kay Jesus na siya ang anak ng Diyos. Ito ay kagustuhan at kagagawa ng Diyos. Dahil yung pong sinasabi siya John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkaloob niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sa 13, na ang ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Tayo po ay ipinanganak sa kalooban ng Diyos. Doon sa mga nagsisisampalataya at tanggapin siya na maghari sa kanyang buhay, ay may papanganak na pumuli. Kaya, paano ito magaganap? Meron po ditong question. Kaya ito po ay magaganap lamang sa panahon na tayo ay nag-aaral at nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Santiago chapter 1 verse 18, ito po, sa kanyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo ay maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Ibig sabihin, tayo po ay pinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. At sino ba ang salita at ang katotohanan? Yun po ay ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya makikita po natin na ang dala po ng ating Panginoong Jesucristo dito ay ang kaligtasan at kaharian niya na nais niyang ibigay sa lahat ng tao. Kaya ang sabi rin po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sabihin nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ibig sabihin, once natanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, at magsisi tayo talikdan ng ating kasalanan, at ang kalooban na ng Panginoon ang masunod sa ating mga buhay at sundin ang kanyang kalooban at kanyang mga pinag-uutos, tayo po ay ipapanganak na muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ibig sabihin po, mamatay man ang katawan nating panlupa, ay papalitan po ito ng katawan na hindi na nasisira. Kaya po, dahil sa salita ng Diyos, ay nagaganap po ito. Kaya napaka-importante na tayo po ay nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos, dahil ito ay may kapakinabangan. Amen? Makikinabang tayo dito. Kaya, sino ba ang mga hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos? Sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakyapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa mga kapwa lalaki.
At sabi pa po dito, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Diba po? Kaya, kung meron man tayong mga gawain dito na 100 para hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, nagbababala po ang salita ng Diyos na ang mga liko ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos, ang mga nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya wag daw tayo magpapadaya. Ibig sabihin, kailangan nating maging matalino sa panahong ito. Dahil, ang sabi po dito, ang mga mapakiapit, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga nangangaloy niya, ni ang mga nambababae, ni ang mga makiapit sa kapwa lalaki. Ibig sabihin, yung mga babae na nakiki-sex sa kapwa niya babae, lalaki sa lalaki, ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Maging ang sabi pa po dito, mga magnanakaw, mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, mga palaaway, nang aaway, ni ang mga manglulupig, yung mga pumapatay, ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos. Amen? At ang sabi pa po dito sa Galatians chapter 5, verse 19, hanggang 20, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid baga ay ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim. Ito po yung pagtatanim ay yung mga pagsiselos, mga pagtatalo, mga paninibugho, yan po yung mga pagtatanim, yung mga nagtatanim ng sama ng loob. Diba po? Yung nagbibigay ng sama ng loob sa kapwa. At ang mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, nag-create ng strife and division, mag-away-away. Mga pagkakabahabahagi, mga hidwa ang pananampalataya, mga nag-aaway-away ng mga relihiyon. Ano po doon ang sabi? Ang mga mapanighalian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking ipaalala sa inyo tulad sa aking mga pagpapaalala na ang una sa inyo ay ang mga nagsisigawa ng gayon mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Diba po? May requirement ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Dahil tunay nga po na sinasabi po sa Matthew chapter 7 verse 21, basahin ko po, na tayo po ay magtatapos na to po, na ang sabi po dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsisipagsabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ganang nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsisigawa kami ng mga maraming gawang kapangyarihan. Sabi din sa 23, at kung magkagayo ipapahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng pasahanan. At 24, kaya ang mga bawat dumirinig ng aking mga salita at ito'y ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yan. At sa 25, na kung lumagpak ang ulan at bumaha at umiihip ang hangin at hinampas ang bahay na yon, ay hindi na babagsak sapagkat na itayo ito sa ibabaw ng bato. Kaya yun po sinasabi na hindi lahat ng tumatawag Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yan lamang na tumutupad sa kalooban ng Diyos, sumusunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kaya maraming salamat po sa oras na ito, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, naway may natutunan